Isa na namang nakapangingilabot na kwento mula sa mga pahina ng Aklat ng Lagim ni Kabano na pinamagatang Mainis ng Aswang laban kay Tatapurong, ikatlong bahagi. Mga kwento ng lagim ni Kabano. Ang nakaraan. Apo, umanda ka. Nararamdaman ko na lubos ng napakalakas ng uragon na ito. Maaaring nadiskubre na niya ang lahat ng kanyang kalakasan. Nagsimulang bumulong ng mga orasyon sa hangin si Tatapurong. Nagdulot ito ng isang nakabibiging tunog sa tenga ng uragon. Lalong naggalit ang uragon. Naalala ni Rod ang sinabi sa kanya ni Tatay Teban. Isa sa mga nagbibigay ng iba yung lakas kay Tatapurong ay ang suot niyang medalyon sa kanyang leeg. Yun ang pinuntirya ng uragon na si Rod. Kung magagamit niya ang kanyang kakaibang bilis upang makalapit kay Tatapurong upang matanggal ang medalyon sa kanyang leeg, mas madali na niyang matatalo ang matanda. At simbilis ng pagkurap ng mga mata, ay mabilis na nakalipad ang uragon kay Tatapurong upang masukbit ang medalyong nasa leeg nito. Napigtas ang kwintas at humagis ang medalyon palayo kay Tatapurong. Dahil dito, biglang nanlumo si Tatapurong. Nawala ang kanyang dating lakas. At nang makita ito ng uragon, isang napakalakas na bigwas sa panga ni Tatapurong ang pinakawalan ng uragon. Tumagi sa kulungan ng mga manok si Tatapurong. Nabitingan rin niya ang kanyang hawak na mahiwagang itak. Bumagsak ito sa paanan ni Mac. Hindi pa nakontento ang uragon. Isang napakalaking apoy ang binuga ng kanyang bibig at sinunog si Tatapurong. Napasigaw sa sakit si Tatapurong. Agad na pinulot ni Mac ang mahiwagang itak at inihagis ito sa uragon. Wag! Itigil mo yan, Rod! At nadaplisan sa leeg ang uragon na si Mac dahil sa tanso at katas ng kalamansi na nasa mahiwagang itak. Nang hina kaagad ang uragon at dali-dali itong lumipad papalayo. Hindi ba tayo tapos, Mac? Babalik ako! Babalik ako upang kayong dalawa naman ni Belen ang papatayin ko! Babalik ako! Agad na kumuha ng kumot si Mac upang balutin si Tatapurong nito at para mapatay ang apoy na bumabalot sa kanyang katawan. At nang mapatay na ang apoy, Tatapurong! Tatapurong! Magsalita kayo! Mat, Apo, Tatapurong! sa palagay ko, natagpuan ko na ang katapat ko. Hindi! Nakita ko nang darating ang mga sandaling ito. At alam kong hindi ako ang makakatalo ngayon sa uragon na yan. Kundi ikaw, Apo. Hindi po! Ikaw ang nakikita kong posibleng makatalo sa uragon. Ngunit, maaari ka rin niyang matalo. Kaya pakiusap, pag-aralan mong mabuti ang lahat ng orasyon sa libretang pula. Opo! At mag-ensayo ka pa sa paggamit ng mahiwagang itak. Opo! Sa iyo nakasalalay ang kaligtasan ninyo. Opo, Tatapurong! At ang kaligtasan ng baryo nating ito laban sa masasamang nilalang. At higit sa lahat, laban sa uragon. Hindi, Tatapurong! Hindi ka maaaring mamatay! Tayo ang lalaban sa uragon! Hindi ko kaya ito nang wala ka! Tatapurong! Tatapurong! Magandang gabi sa inyong lahat. Bago tayo magpatuloy, ipinapaalala ko lang sa lahat ng nakasubaybay ngayon na meron tayong shoutout mamaya sa videong ito. Sa lahat ng mga bagong subscribers at mga bagong nag-join sa ating ganap na kasangga ni Kabanong Community Group,
ay isa-shoutout natin ang kanilang mga pangalan. Kaya sa mga hindi pa nagsusubscribe dyan at hindi pa nagjo-join, gawin nyo na ito ngayon na, dahil may kasabihan tayo na kung sino man ang magsusubscribe at magjo-join ngayon ay makakatanggap ng napakagandang pagpapala, at sa mga hindi nag-i-skip ng ads ay lalo rin kayong papalarin. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Tata Porong! Tata Porong! Hindi ka maaaring mamatay! Hindi! Tata Porong! Tata Porong! Humahangos na tumakbong papalapit si Belen kina Tata Porong at Matt. Kanyang napulot ang napigtas na medalyon ni Tata Porong. Tata Porong, Lolo, narito ang medalyon ninyo. Lalakas kayong muli. Mabubuhay kayo. Huwag niyo po kaming iwan. Tata Porong. Rod! Isinusumpa ko sa hukay ng aking ama at sa labi ni Tata Porong. Dalawa sa mga mahal ko sa buhay ang pinatay ng lahi niyong mga Uragon. Isinusumpa ko, ipag-iiganti ko sila. Patuloy kong pag-aaralan ng orasyon na ibinilin sa akin ni Tata Porong. At hahasain ko ang sarili ko sa paggamit ng mahiwagang itak. At hindi ako titigil hanggat hindi ko na itatarak sa puso mo ang itak na ito. At ipagpapatuloy ko rin ang pagtulong sa mga tao, Tata Porong. Lahat ng mga aswang at masasamang nilalang ay uubusin ko. Isinusumpa ko! Isinusumpa ko! Halos buong magdamag na umiyak sina Matt at Belen sa pagkamatay ni Tata Porong. Halos buong bayan ay nakiramay at nagluksa sa pagkamatay ng kanilang bayani. Marami ang nalungkot, ngunit marami rin ang nagalak. Natuwa ang mga aswang na naninirahan sa kanilang lugar. Naisip nila na magiging malaya na naman sila sa paghahasik ng lagim. Ngunit nagkakamali sila. Hindi nila alam na mas malakas pa ang pumalit kay Tata Porong. Halos gabi-gabi ay may napapaslang si Matt na mga aswang. Inaral rin niya ang makapanggamot at lumaban sa mga mangkukulam at mga mambabarang. Ngunit walang Uragon na bumalik sa lugar nila Matt. Maaring nagpapagaling muna ito sa tinamong malalim na sugat ng tama nito sa leeg nang hinagis ni Matt ang mahiwagang itak sa kanya. Dumating ang kabuanan ni Belen. Si Nanay Gloria na dating natulungan ni Tata Porong ang tumulong kina Matt na madala sa isang kumadrona si Belen. Pansamantala ay doon muna kina Nanay Gloria nagpahinga si Belen, habang si Matt ay abala sa pagtulong sa kanyang mga kababaryo at paghahanap kay Rod. Samantala, sa bahay ni Tatay Teban, mag-aalas 10 na ng gabi. Tulog na si Belen at si Tatay Teban naman ay inaayos pa ang mga kalakal niya na dadalhin niya ng maaga sa talipapa kinabukasan. Sa kwarto ni Rod, nangangatog siya sa ginaw sa tindi ng taas ng lagnat nito. Kinukumbulsyon na siya. Napakalaki ng wakwak sa leeg ni Rod, sanhi ng hiwa ng mahiwagang itak na gawa sa tanso at katas ng kalamansi na tanging makakatalo sa Uragon. At mula noong huling pakikipaglaban niya kina Tata Porong at Matt, ay hindi pa siya muling nakakain ng laman ng tao o nakapanggahasa man lang ng isang babae. Kaya naging mabagal ang kanyang paggaling sa tinamong sugat. Hindi ko na kaya to. Nagtututa na si Tatay Teban sa tinamo kong sugat. Hindi na sila naniniwala na sa aksidente ko na naman nakuha to. Dahil ilang linggo na rin itong hindi ko magaling. Kahit anong pang halamang tao na itapal niya dito. Paano ba naman hindi ito gagaling? Hindi na ako nakakakain ng laman loob ng tao. At nakakapaghahasa man lang ng isang babae. Pues, total, nagtututa ka naman sa akin. Bago pa ako isumbong kung kanino, ay
Inuunahan na kita. Nasaan na ba ang matandang yon? Tatay Teban! Tatay Teban! Lumabas si Rod ng bahay upang hanapin si Tatay Teban. Sinubukan ni Rod na hanapin si Tatay Teban sa may dalampasigan, sa bangka nito. Ang hindi niya alam ay nagising si Belen dahil sa pagtawag ni Rod sa kanyang ama, at palihim niyang sinundan si Rod. Sa di kalayuan ay nakita niyang nag-uusap si Tatay Teban at si Rod. Nagtago si Belen sa likod ng puno upang hindi siya makita. Tulad ng pagdududa ng kanyang ama, siya rin ay nagdududa na rin sa pagkatao ni Rod. At sa kanyang pagkabigla, kitang-kita niya sa ilalim ng liwanag ng buwan ang pagpapalit ng anyo ni Rod. Kitang-kita ni Belen ang paglabas ng mga pangil ni Rod at mga mahabang kuko sa kanyang mga daliri. Isang asong nauulol ang ulo nito, ngunit katawan ng isang tikbalang, at natabunan ang kanyang mga balat ng nangingitim na balahibo. Lumabas ang pagkalaki-laking pakpak ng paniki sa kanyang likod. Hindi na nakatakbo si Tatay Teban dahil agad nitong sinakmal ng uragon na si Rod sa leeg. Wag! Rod! Awa ka sa akin! Wag mo akong patayin! Wag! Parang walang narinig si Rod. Walang awang binukot ng uragon na si Rod ang puso at atay ni Tatay Teban. At gutom na gutom nang ninasab nito ang mga lamang loob ni Tatay Teban. Lahat ng ito ay nakita ni Sonia. Di siya makasigaw, di siya makaiyak. Impit lang ang tanging maririnig kay Sonia. At nang lumipad na palayo ang uragon, at nang masiguro ni Sonia na wala na ang uragon, ay doon lang siya nakasigaw at patakbong tinungo ang kanyang walang buhay na ama. Itay! 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 Bakit niya nagawa sa ito? Demonyo ka talaga, Ron! Pagkatapos ka namin tulungan, alagaan at ituring na para ka pamilya. Ito ba yung isusukli mo? Sa kabaitan ng ama ko. Minahal ka ni Itay. Minahal na rin kita. Minahal na rin kita. Ngunit lahat ng pagmamahal na yun, binaliwala mo. Papatayin kita, Ron! Papatayin kita! At naalala ni Sonia ang unang araw na nakita nila si Rod sa dalampasigan at dinala nila ito sa kanilang bahay. Eto na po, Tay. Tinolang manok. Pasensya ka na at medyo kunti na lang yung natira sa ulam namin kanina. Manong... Rod na lang itawag mo sa akin. Pero wag mo naman akong tawaging Manong. Di pa naman ako ganun katanda eh. Ganun po ba, Manong? Rod pala. Baka gusto mo ng sausawan? Ipaghihiwa kita ng kalamansi at ilalagay ko sa patis. Huwag na. Hindi na. Medyo nangangati ako pag nakakakain ako ng pagkain may kalamansi at patis. Kaya hindi na rin ako kumakain ng kalamansi. Kalamansi. Ito ang pagkaing hindi na binili at hinain sa hapagkainan nila Sonia mula nang tumira si Rod sa kanila. Naisip ni Sonia na maaaring ang kalamansi ay pwedeng makapatay sa aswang na uragon. Hindi na siya nagsayang ng oras pa. Walang masama kung susubukan niyang pakainin ng pagkaing may kalamansi si Rod. Kailangan niyang magmadaling umuwi. Kailangan niyang maunahang makauwi si Rod sa bahay. At nang makarating si Sonia sa bahay, ay agad niyang ininit ang paboritong ulam ni Rod na ginataang suso at nilagyan niya ito ng katas ng napakaraming kalamansi na nakuha niya sa bakuran ng kanilang kapitbahay. Maya-maya pa ay narinig na niya ang pagaspas ng pakpak ng uragon na si Rod. Maaring nang biktima pa ito ng iba bago ito bumalik.
At mula sa likod ng bahay ay pumanhik si Rod ng walang suot na t-shirt at nakapantalon lang ito. Sonia, gising ka pa pala. Anong ginagawa mo? Ginutom ako eh. Kaya ininit ko yung paborito mong ulam. Para sana saluhan mo kung kumain ngayon. Kaso, pagtingin ko sa kwarto mo, wala ka naman dun. Ganon din si Itay. Wala kayo pareho. Saan ka ba nanggaling? Nag-aalangang sumagot si Rod. Ayaw pa rin sana niyang patayin si Sonia dahil medyo napamahal na rin sa kanya ang babae. Galing ako sa dalampasigan. Tinutulungan ko si Tatay Teba sa mga kalakal niya para bukas. Tapos, naligo na rin ako sa likod bahay. Kaya wala akong suot na t-shirt. Pasensya na ha. Hindi ko naman alam na gising ka na eh. Ganun ba? Sige, mukhang gutom ka na. Mabuti pa kumain ka na muna ng paborito mong ginataang suso. Dahil sa nabalot ng gata at masarap na amoy ng suso, di na amoy ni Rod na may kalamansi pala ang ulam na inihain ni Sonia. Huli na nang malasahan niya ito. Ano to, Sonia? Anong nilagay mo dito sa pagkain ko? Kalamansi, Rod. Ang kinaayawan mong kalamansi! Akala mo ba? Hindi ko nakita ang ginawa mong pagpatay sa itay ko! Sa kabila ng ginawa namin para sa'yo! Ito pa! Ito pa yung igaganti mo sa amin! Ha? Walang iya ka! Ngayon, Rod, mamamatay ka! Mamamatay ka! Katapusan na kaya ni Rod? Mamamatay na kaya ang aswang na uragon? Sundan ang huling kabanata at pagtatapos ng mangingisdang aswang. Kaya sa mga hindi pa nakaka-subscribe, mas mabuting mag-subscribe na kayo para ma-notify kayo kaagad sa susunod na pag-upload ko ng susunod na yugto ng ating kwento. At pindutin nyo na rin ang join button para maging ganap na kasanggana kayo ni Kab Banong at masuportahan nyo ang paggawa ng mga ganitong klase ng video. Bago tayo magtapos, ay mag-shoutout muna tayo sa mga bago natin mga subscribers. Sila ay sina Marites Agapito Agrabiador, John Alfonso TV, Boris Gogol Channel, Dance Dencio, Jen Timban Stories, Aswang Stories, Black Maria, Miss Mars, ang Manunulat Horror Stories, Kaba Horror Podcast, Imogen, Antingera, at Bunganga ng Lagim, Doha Doha, Friends Mine Aurelianes Ramos, and Nat Aquino. Special shoutout kina ganap ng kasangga ni Kab Banong Monica Nuciel Urbano and Shasha Sudario. Special thanks rin sa ating special guest, Bernie Malihana ng Bunganga ng Lagim bilang Tata Porong, Miss Shaila Hart ng Antingera bilang Belen at Nanay Gloria, Von Caballero ng Kaba Horror Podcast bilang Tatay Teban at Binatilyo, Imogen bilang Sonia, Bobot Sale bilang si Rod ang mangingisdang aswang na uragon. Story by Bobot Matsale, written by Noel Urbano. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagsuporta dito sa Aklat ng Lagim ni Kab Banong.